to do subscribe to my YouTube channel and hit the notification button bell for more videos. Like, comment, and share. Humarap sa publiko ang anak ni Claire de la Fuente upang depensahan ang sarili matapos mapabilang sa listahan ng mga sospek sa pagpaslang kay Christine Dacera. Maging ang sikat na singer ay nagbitiw din ng madamdaming pahayag ukol sa kinasasangkutan ng anak. Veteran singer Claire de la Fuente appealed for sobriety to the mother of Christine Angelica Dacera, as well netizens in the wake of the sensational homicide rape case involving her son, Gregorio Angelo de Guzman, and 10 other suspects. Pa sa kanyang statement, "This is so unfair, but I know that God has a reason for all of this. The truth is on our side, and I am confident na malulusutan ito ng anak ko," she said. Aniya, siya ang nag-CPR sa kanya. Gusto niya talagang mabuhay yung tao, kaya siya tumawag sa akin that time, she related. Iyak siya ng iyak. He was so frustrated because he wanted to save her life but was not able to. Inaw ni Claire ang aligasyon na nagtago di umano ang kanyang anak. Ayon sa kanya, pairali naman natin ang logic at hindi totoo na nagtatago ang anak ko. From the start, andyan lang siya following the police advisory. At ano yung case na provisional homicide rape? Ngayon ko lang narinig yun. He bewildered. Together with our lawyer, I am here to support my son. Sa pahayag ng anak ni Claire, si Gregorio Angelo Rafael de Guzman, kaya ang sakit, mga sinasabi nila, hindi nila alam ang nangyari. Paano po naging rape? Bakla po ako. Nariin itong pinabulaanan na ginahasa at pinatay nila ang 23 years old na flight attendant. Si de Guzman ay anak ng veteran singer at negosyanteng si Claire de la Fuente. Ayon kay de Guzman, noong New Year's Eve party lang niya nakilala si Dacera na ipinakilala naman ng kaibigan niyang flight attendant. Pero mariin niyang pinabulaanan na may kinalaman siya sa krimeng binibintang sa kanya. Ayon pa sa kanya, nauna raw siyang natulog at kinaumagahan na lamang daw niya nalaman na may nangyaring masama kay Dacera. Sinubukan pa raw nilang isalba ang buhay ni Dacera. Siya pa raw mismo ang nagsagawa ng CPR sa nasawing flight attendant. Isa rin daw siya sa nagsugod kay Dacera sa hospital at kasama rin daw siya sa nagpunta sa pulisya upang ipabatid ang nangyari rito. Saad ni de Guzman, "Andon po kami. Hindi namin iniwan si Tin until the end. Hindi namin iniwan si Tin." Abis di umano siyang nasasaktan sa mga ibinibintang na krimen sa kanila, kaya ang sakit ng mga sinasabi nila, hindi nila alam ang nangyari. Nandun kami sa police station, sa ospital, sa hotel, hindi namin siya iniwan. Wala rin daw katotohanan ang tungkol sa akusasyong panggagahasa. Saad ni de Guzman, "Absurd po. Paano po naging rape? Bakla po ako. Hindi po ako nakikipagtalik sa babae. Never in my life." Christine Dacera rape slay case. Si Dacera, 23, ay flight attendant ng Philippine Airlines OPAL. Nagpaabot naman ng pamunuan ng kanyang pinaglilingkurang kumpanya ng pakikiramay sa pamilya niyang naghihinagpis ngayon. Natagpuang wala ng buhay si Dacera sa bathroom ng kanyang kwarto sa City Garden Hotel sa Makati City noong January 1, 2021. Di umano nakipag-party si Dacera kasama ang mga kaibigan nito lagpas sa 10 lalaki bandang alas 11 ng gabi noong December 31, 2020. Ang ilan daw sa mga nasa party ay kasamahan ni Dacera sa trabaho, pero ang iba raw ay niyaya lamang ng mga kaibigan ng flight attendant. Aneurysm ang naunang findings ng autopsy ng mga labi ni Christine. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng pulisya, nakitaan nila ang labi ni Dacera ng mga pasa sa tuhod, laceration sa ari at semen. Kaya maaaring ginahasa raw muna ito bago pinatay. Inaresto ng pulisya ang 3 sa mga akusado na sina John Pascual de la Serna III, Romel Daluro Galido. Kaya maaaring ginahasa raw muna ito bago pinatay. Inaresto ng pulisya ang 3 sa mga akusado na sina John Pascual de la Serna III, Romel Daluro Galido at John Paul Reyes Halili. Ang iba pang tinutugis ay sina Gregorio, Louis de Lima, Clark Gisdre Rapinan, Ray Ingles, Mark Anthony Rosales, Jimmer Canunan, Valentin Rosales, Ed Madrid at isa pang akusadong nakilala lamang sa pangalang Paul. Nagsalita na rin ang isa sa mga akusado na si Valentin Rosales sa kanyang Instagram kung saan mariin niyang tinatanggi ang bintang sa kanya. Ang masasabi niyo sa balitang ito, just comment your reaction and don't forget to like and subscribe to my channel.